Ang dambana ng Marcelo H. del Pilar. Isang idineklarang pambansang dambana ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas bilang parangal sa Pilipinong abogado, makata, at propagandista na si Marcelo H. del Pilar. Ang kanyang tahanan ay matatagpuan sa Sitio Kupang, Barangay San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Si Marcelo Hilario del Pilar, na kilala din sa kanyang pen name bilang Plaridel, ay kabilang sa mga pinunong kilusang reforma sa Espanya, kasama nina Jose Rizal at Graciano Lopez Haina. Kamusta mga ka-travel? Ating bisitahin ang tahanan, at tunghayan ang mga mahalagang bahagi, at naging kontribusyon ni Marcelo H. del Pilar, para sa bayan. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Si Plaridel ay ipinanganak noong ika-30 ng Agosto taong 1850 sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Napilitang umalis si Plaridel sa kanyang tahanan sa Bulacan, at tumakas sa Espanya kung saan, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho, kasama ng iba pang mga progresibo. Si Plaridel ay namatay sa sakit na tuberculosis sa Espanya, noong ika-4 ng Hulyo taong 1876. Ilang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga labi ay hinukay at dinala pabalik sa Pilipinas noong ika-3 ng Disyembre taong 1920 upang ihimlay sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolución, sa Manila North Cemetery. Sa karangalan ng dakilang propagandista, isang makasaysayang pananda ang inilagay sa lugar, noong 1939, ng Philippine Historical Committee. Ito ang pasimula ng National Historical Commission of the Philippines. Ang isang dambana para sa paggunita kay Plaridel, ay unang ginawa noong 1955, ng Samahang Bulacan. Isang grupo ng mga makabayang Bulakenyo, upang formal na simulan ang pagtatayo ng dambana. Ang groundbreaking na mga seremonya, ay ginanap noong ika-30 ng Agosto taong 1956. Ang makasaysayang palatandaan, ay idineklara bilang pambansang dambana noong ika-7 ng Hulyo taong 2006, nang mailabas ang National Historical Institute, o ang National Historical Commission of the Philippines, ang Board Resolution No. 01, Series of 2006, at mula rito ay nakilala bilang Dambana ng Marcelo H. del Pilar. Sa gitna ng 4,027 square meter na lugar ay makikita ang monumento ni Marcelo H. del Pilar. Gawa sa semento na hinaluan ng dinurog na tanso, ang estatwa ay may taas na 10 talampakan. Ang kanyang mga labi, na inilibing sa Mausoleum de los Veteranos de la Revolución, sa Manila North Cemetery,
Matapos itong ibalik sa bansa noong 1920, ay nakalagak ngayon sa ilalim ng kanyang rebulto. Sa likurang bahagi ng dambana, ay mayroong museum library na napagkakamalan ng marami, bilang isang replika ng bahay ng bayani, na nasunog habang nasa Espanya si Plaridel. Ang nasabing museum library, ay bukas sa publiko ng libre. Naglalaman ito ng ilang mga makasaysayang artifact, at mga dokumento, kabilang ang isang compilation ng lahat ng orihinal na isyu, ng reformistang pahayagan, na La Solidaridad na inedit ni Plaridel. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang pinoproseso ng digital sa NHCP sa Maynila, para sa digitalization. Matatagpuan din sa likod ng stadium katabi ng bahay, ay ang isang mausoleum ng pamilya Del Pilar. Sa loob nito, ay makikita ang isang family tree, ng pamilya ng mga inapo ni Marcelo Del Pilar, at ng kanyang asawang si Marciana. Nakalibing din dito ang mga labi ni Marciana, at iba pang miyembro ng pamilya ni Marcelo. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, mga ka-travel, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman, sa episode natin ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel, maraming salamat, hanggang sa muli.